Nako po. Fast forward. Naku, matagal to. Lawyers ang karamihan, nag-file sila ng petisyon. Nag-file. Bago na namang petisyon ito, mga kabunyo. Ngayong araw lang. Yes. Nag-file sila ng petisyon tungkol dito sa impeachment ni Sara. Sino-sino itong mga ito? Mga kabunyog, itong 17 na individuals na ito, mga pro-Sara ito. Geraldo Ramirez. Mga pro-Sara. Talagang pilit nilang pinipigilan na huwag matuloy ang impeachment ni Sara, lalo na yung hearing sa April 14. Tama. Kaya ngayong araw, mayroon na namang mga nagkilalang mga supporters daw sila ni Sara. Nag-press con sila ngayon. In-announce nila na nag-file daw sila ng petition sa Korte Suprema ngayong araw. Kung ano yung kanilang final, pag-usapan natin. Pero batiin ko muna si Mila Villalobos, si Kabunyog, Carlo, Salis Onel, Duterte Allies, question House Subpoenas. Yan. Ano ba itong nakalagay? Itong nakalagay. Duterte Allies, question House Subpoenas in SC 10 April 2026. So yan mga kabunyog. Mayroon na namang final na petition itong mga allies ni Duterte. Ang pitsa po ay 10 April 2026. So ngayon po yan. Kapafile lang, nag-press con sila. Yung mga nakikita yung mga mukha dyan. Yan yung nag-file ng petition. Ngayon, ano naman ang kini-question nila? Ang kini-question nila, yung mga subpoenas daw na inisyo ng Justice Committee. Sabi nitong grupong ito, unconstitutional daw yung pag-issue ng Kamara ng Justice Committee ng mga subpoenas. Ay alam naman natin itong nakaraang mga araw, maraming subpoena ang inilabas ng Justice Committee. Sinubpina ang Ombudsman, sinubpina ang BIR, sinubpina ang SEC, sinubpina ang COA, sinubpina ang... Sino pa ba ang mga sinubpina? Lahat halos ng mga importanteng ahensya ng gobyerno na may kaugnayan dito sa impeachment ay sinubpina. Ito ngayon yung kini-question nitong grupong ito ng mga aliado ni Sara Duterte. Sabi nila, hindi daw dapat yung mga subpina na yon. Unconstitutional na daw yung mga subpina na yan. Ang pwede lang daw na magsubpina ay ang Senado. Kasi doon na daw dapat sa trial yan. Doon na daw dapat sa trial yung mga subpina na yan. Ito yung sinasabi nitong grupong ito. 17 na individuals ito nag-file ngayon. Ngayon lang na araw, tingnan nyo yung balita sa Daily Tribune. Friday, 10 April 2026. So hindi po ito lumang balita, bago lang. Ano ba yung kanilang petition? Actually, petition in intervention ito. Ibig sabihin, petition in intervention, hindi naman kasi sila, di ba? Hindi naman sila respondent. Si Sara ang respondent eh. Hindi naman sila complainant. So sa mga original na proceedings ng impeachment, hindi sila kasama itong grupo na to. Ngayon nag-intervene sila. Kaya yung kanilang petition in intervention, humihiling sila sa Korte Suprema na payagan silang mag-intervene kasi magpa-file din daw sila ng kanilang petition. O yan yung kanilang final ngayong araw. Petition, leave. Humihingi sila ng leave or approval ng Korte Suprema. Pag pinayagan sila ng Korte Suprema na mag-file sila ng kanilang petition in intervention, i-entertain o tatanggapin ng Korte Suprema yung kanilang petition in intervention. Bakit intervention? Kasi hindi naman sila original na party. Pwede ba yon? Malalaman natin sa Korte Suprema kung pagbigyan sila. Pero nag-press con sila, ang pinapaliwanag nila, ang laman daw kasi ng kanilang pagkontra dito sa impeachment dahil ang dami daw na subpoenas na inisyu ang Justice Committee. Wala na daw yan sa kapangyarihan ng Justice Committee, yung mga subpoena na yan. Dapat daw ang nagsusubpoena ay Korte, ay Senado. Doon na daw dapat yan sa trial proper eh. Bakit daw yung Kamara? Ang dami daw mga subpoena. Anyway, mga kabunyog, ang malinaw dito, natataranta talaga ang kampo ni Sara. Exactly. Liwat kanan na ang kanilang mga ginagawang mga petition dito, petition doon. Ito yung problema ng kampo ni Sara Duterte. Ay di ba? Kung hindi na kasi nila pinigil yung impeachment noong February 2025, tapos na yun. At saka yung February na impeachment ni Sara, yung hindi pinausad ni Chis Escudero, doon walang hearing ang Kamara doon eh. Di ba? Naalala nyo mga kabunyog? Yung Kamara noon hindi nag-conduct ng mga hearings. Bakit? Kasi sabi ng Kamara, mayroon na tayong 260. More than 1/3 na ng perma ng mga kongresista. Diretso na natin to sa Senado. Di ba? Yan yung ginawa nung February. Kaya lang, anong ginawa ng kampo ni Sara? Lumapit sila sa Korte Suprema. Sabi nila sa Korte Suprema, unconstitutional, invalid yung ginawa ng Kamara.
kasi hindi man lang nagkandak ng hearing. Dapat daw binigyan man lang ng pagkakataon ang kampo ng respondent o ni Sara para masagot ang mga aligasyon. At saka, kung anong mga ebidensya laban sa kanya, makita ni Sara para makounter ito. Ha? Ang sabi naman sana ng Kamara noon, sa Senado na yon. Sa Senado na yon, doon na lang i-present yan. Diba? Kaya lang, anong sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, tama yung oposisyon ng kampo ni BP Sara. Dapat mag-hearing ang Kamara, bigyan ng pagkakataon si Sara na i-counter ang mga ebidensya laban sa kanya. Kahit naman sa Kamara pa lang yan, may due process pa rin. Opportunity to be heard. Okay, so ang ginawa ngayon ng Kamara, sinunod na yon. Sinunod na ngayon ng Kamara yon. Tapos ngayon magre-reklamo na naman sila. Di ba? Ano ba talaga? Noon hindi nagkandak ng hearing ang Kamara. Hindi noon sinumpi na ang mga ebidensya at testigo. Hindi nagsumpi na noon. Kasi noon mabilis na yung impeachment eh. Anyway, mayroon ng support ng mga kongresista. Nakalagay naman sa konstitusyon, pag may more than 1/3 na ng kongresista, yung ano na yan, diretso na yan sa Senado na kaagad. Nagreklamo sila sa Korte Suprema. Tapos kinatigan sila ng Korte Suprema. So ngayon, ang ginagawa ng Justice Committee, nagkakandak ng hearing. Sa kinakandak na hearing ngayon, tinitingnan yung mga ebidensya, mga testigo. Binibigyan si Sara ng pagkakataon. Kaya lang, ayaw namang umattend ni Sara, di problema niya yan. Tapos ngayon, magre-reklamo na naman sila. Ano ba ito? Sa totoo lang mga kabunyog, kahit noon, nagre-reklamo tayo noon, sabi natin, simulan nyo na ang trial sa Senado. Tapos doon na sana talaga susumpi na. Doon na sana talaga magsusumpi na eh. Kaya lang, anong ginawa ni Chis Escudero? Dinelay. Hindi nag-proceed ang trial forthwith. Pagkatapos, dineclare pa ng Korte Supremang unconstitutional. Bakit? Dapat daw kahit sa Kamara pa lang may hearing. At dapat sa Kamara pa daw binibigyan ng pagkakataon ang respondent, si BP Sara, na mag-counter. Dapat makita na doon pa lang ang mga ebidensya at testigo para masagot ng respondent. Kasi baka naman doon pa lang sa Kamara makita na wala namang basihan ng impeachment, hindi na matutuloy kahit sa Senado. Yan yun eh. So bakit ngayon, hinaharang na naman nila? Sa totoo lang. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, sino ba kasi ang ayaw na mabilisin na ang impeachment? So, sige nga, sino ang ayaw? Di ba sila? Tayo nga ang nag-i-insist noon kay Chis Escudero, trial shall proceed forthwith. Simulan mo na, Chis. Tapos ang sabi nila noon, wala naman daw mga ebidensya. Mayroon, isusumpi na lang yan ng Senado. Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Kahit sa Kamara pa lang, conduct na kayo ng hearing. Tingnan na ninyo yung mga ebidensya at testigo. At bigyan ninyo ng pagkakataon ang respondent na sumagot. Di ba? Ganun yun. So ngayon, sabi nga ni Congresswoman Beatrix Listro, sa totoo lang, ang sinusunod namin dito yung sinabi ng Korte Suprema eh. Di ba? So anong ginawa ngayon ng Korte ng Justice Committee? Sabi ng Justice Committee, unang step, tingnan muna natin, sufficient ba informed? Okay, sufficient informed. Sunod, tingnan natin, sufficient ba in substance? Yes, okay. Sunod, sufficient ba in grounds? Sufficient ba yun in grounds? Sufficient. Okay. Sunod na tingnan natin, may probable cause kaya? May probable cause kaya? At para makita mo kung may probable cause, tingnan nga natin ang mga ebidensya, tingnan nga natin ang mga testigo. Di ba? Yun yung step by step eh. Yun yung by step by step. Kaya ito eh, sa totoo lang, marami nga ang nagre-react. Ano ba yan? Ang tagal-tagal na ng impeachment na yan. Wala tayong magagawa eh. Yun ang sinabi ng Korte Suprema sa desisyon nito eh. Tapos ngayon, hinaharangan na naman ang kampo ni Sara. Di ba? Yan yung problema sa kampo nila. Ngayon, sagutin nga natin tong issue ng subpina. May kapangyarihan ba talaga na magsubpina ang Kamara? Okay. Mga kabunyog, Yan na. tingnan ninyo ang nakalagay sa konstitusyon. Ito ang nakalagay sa konstitusyon. Ako po, magle-lecture dito si attorney, mga kakabsat. No? Pwede nga ba gawin ng House Justice Committee o kaya lower house, mga kabsat? Pwede ba nilang subpina? Sige, paki-explain, attorney. Ito ang nakalagay sa konstitusyon. 1987 Constitution of the Philippines, Article 11, Accountability of Public Officers. Yan, para makita Alam niyo mga kabunyog, sa ating 1987 Constitution, may linagay na isang artikulo, isang article, dinibote tungkol lang sa accountability of public officers. Ibig sabihin, ganun ka-importante ang pagpapanagot sa mga nakikita nating may katiwaliang nagawa. Isang buong artikulo sa 1987 Constitution, and that is Article 11.
accountability of public officers. Pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno. Ha? Pagpapanagot. So itong ginagawa ngayon kay Sara, pagpapanagot ito. So, ang tungkol sa impeachment, nasa Article 11. Ngayon, tingnan natin ang Article 11, Section 3, Paragraph 1. O, ito ang nakalagay. Section 3, Paragraph 1 of Article 11, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Yun. Ang linaw-linaw niya na. Ako, Tama. bihira ako magpa-flash ng mga resibo. Kaya lang sa ngayon, medyo naaano na ako ng mga paulit-ulit nitong mga DDS na ito. Kaya linagay ko na. Bobo Anong kasi, nakalagay? attorney. The Bobo. House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Desperado. Ibig sabihin, ang kapangyarihan tungkol sa impeachment, ayon sa Article 11 ng 1987 Constitution, ibinigay yan sa Kongreso. Ang Section 3, Paragraph 1, ang mag-i-initiate, ang term is initiate, ng all cases of impeachment, exclusive na power, na kanino? Nasa House of Representatives. Ang Senate naman, ang may sole power to try. Trial naman ng Senate. So Congress talaga ang may power sa impeachment. Kaya napakalinaw, hindi mo pwedeng pagbawalan ang Korte ay ang Kongreso kasi binigay ng Constitution ang exclusive na power tungkol sa impeachment sa Congress eh. Ang mag-i-initiate ng impeachment, House of Representatives. Ang magta-try ng impeachment, Senate. Oh, ganyan kalinaw. Ngayon, dahil kung ang House of Representatives ang may exclusive power to initiate cases of impeachment, nakalagay ba sa Constitution ang rules ng impeachment? Hindi. Kasi kapag linagay mo sa Constitution ang rules ng impeachment, hahaba ng masyado niya ng Constitution natin. Ang nakalagay sa Constitution, mga general lang. Ngayon, syempre, hindi ka naman pwedeng magkaroon ng impeachment ng walang rules. So, kailangan mo ngayon ng rules of impeachment. Sino ngayon ang susulat ng rules of impeachment? Alam niyo kung sino? Mga kabunyog, mga kababayan? Section 3, Paragraph 8. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Ang linaw-linaw na naman Ang linaw-linaw. Di ba? Ang linaw-linaw. Na kanino ang power of impeachment? Nasa Congress. Ang mag-i-initiate, House of Representatives. Ang magta-trial, Senate. Ngayon, paano mo gagawin ang impeachment? Di dapat may rules. Kasi yung Constitution, hindi yung detalyado eh. General lang ang nandun. So ngayon, sino ngayon ang gagawa ng rules? The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Ang linaw na yan Ang linaw. Ibig sabihin, mayroong rules na sinusunod ang Congress tungkol sa impeachment. May rules ang Senate tungkol sa trial. May rules naman ang Kamara, ang House of Representatives tungkol sa pag-initiate ng impeachment. Okay. So ibig sabihin, kung may rules ang Congress tungkol sa impeachment, ano ba ang nakalagay sa rules? Sige, tingnan naman natin yung nakalagay sa rules. Ito ang nakalagay sa rules. Pan ko na munang palakihan ko tong letter. So yan. Tingnan nyo ang Section 7. Submission of evidence and memoranda. Section 7 ito ng rules ng impeachment. After receipt of the pleadings, affidavits and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed, the committee, ang tinutukoy na committee is yung Committee on Justice, shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. If it finds that sufficient grounds for impeachment do not exist, the committee shall dismiss the complaint and submit the report required hereunder. If the committee finds that sufficient grounds for impeachment exist, the committee shall conduct a hearing. So, ano na bang nangyari sa Justice Committee? Di ba nung una, sufficiency in form? Sumunod, sufficiency in substance. Ang pangatlo, sufficiency in grounds. Anong sabi sa Section 7? If the committee finds that sufficient grounds for impeachment exist, the committee shall conduct a hearing. Kaya yung ginagawang hearing ngayon ng Justice Committee, ano na yan? Nasa rules yan. Nasa rules yan, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Nasa rules. Ang linaw-linaw. So, ewan ko kung ano ito. Attorney, hindi kahit anong classic explain natin dyan sa sinasabi mo, attorney. Yung mga DDS, bulag, panatiko. Kung paano nangyari itong sinasabi nila na yan na mga kabunyog Diyos ko Lord. So napakalinaw, nakalagay sa rules. The committee shall conduct a hearing. The committee, through the chairperson, may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee. The committee shall have the power. Ito na yung controversial, yung last na line.
Yung last na sentence. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of the witnesses and the production of documents. Ayan o, yan. Tingnan nyo sa pinakataas. House Yan, rules yan, The mga kapsat, committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Ito na yung subpina. Kung sinasabi nating compulsory processes, ibig sabihin iko-compel ka. Yan na yung subpina ad testificandum at subpina dosis tecum. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and production of documents and other related evidence. To be honest, Ano, mga, sometimes I mga actually garapata, gising. Ano, anak ng kamote. Diyos ko, Lord. Kita nyo? Ibig sabihin, may subpoena powers ang Justice Committee. Nakalagay yan sa rules. Yo. Valid ba yan? Yes! Kasi nandyan yan sa rules. O bakit naman nakalagay yan sa rules? Dahil nakalagay sa konstitusyon, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Okay? So mga linaw, mga kabunyog. So ibig sabihin, yung nakita natin na rules ay ano po yun? Wala pong mali doon. Kasi yung rules na yon ng pag-issue ng mga subpoena, ano po yan? Nasa power yan ng Justice Committee. O yan mga kabunyog. So bakit naman pagbabawalan ng Justice Committee na isumpina yung mga bank deposits? Bakit naman pagbabawalan na isumpina yung mga SALN? Bakit naman pagbabawalan na isumpina yung mga record, yung mga investigation ng NBI? Bakit naman pagbabawalan na ilabas yung mga reports na kuha? O, di ba? Gusto natin ng accountability of public officers, pagpapanagot ng mga opisyal ng gobyerno, and yet ayaw nilang gawin yun. Within naman yun sa powers. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya napakalinaw nito. Ito, pasensya na, sinagaan ko talagang i-flash sa inyo yung mga provisions ng konstitusyon. Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, napakalinaw. Unang tanong, nasa rules ba ng Congress na pwedeng mag-issue ng subpoena? Yes, binasa ko na sa inyo. Compulsory processes. Pwede bang gumawa ng rules ang Congress? Yes, nakalagay yan sa konstitusyon. Article 11, Section 3, Paragraph 8. Di ba? Ano pa ngayon ang hinahanap nila? Ano pa ba yung kini-question nila? Ano pa ba yung kini-question nila dyan? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, talaga, hindi ko maintindihan itong mga ito eh. Ay, ewan ko dito sa mga mga kabunyog. Ang linaw-linaw. So ngayon, ang tanong na natin, mga kabunyog, pwede bang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional? Pagbigyan kaya yung petition na yan ni Sara kasi sunod-sunod na? Sunod-sunod na yung mga petition na yan. Mali daw yung pagsumpina? Mali daw yon, hindi daw pwede yon. Mga kabunyog, alam nyo ang sagot yan? Sinagot yan ni Retired Associate Justice Ascona. Ang galing ng sagot. Ito yung sagot ni Retired Associate Justice Ascona. Ipakita ko sa inyo. Napakagaling ng sagot niya. Ito mga kabunyog. Sabi ni Justice Ascona, actually si Justice Ascona napaka-fair nito. Napaka-fair nito. Hindi ito, sinasabi niya lang talaga yung tama. Sinasabi niya lang yung tama. Halimbawa, sa interview sa kanya, sabi ni Adolf Ascona, alam nyo, yung impeachment, dapat yan hindi ginagawang parang teleserye. Kasi dito kasi sa atin sa Pilipinas, parang teleserye na, sinusubaybayan na, ng mga parang telenovela na eh. Di ba? Yan yung ni Adolf Ascona, sabi niya, dapat hindi ganun eh. Dapat seryoso ang impeachment. Anyway, hindi naman natin kasi masisisi ang mga tao kung bakit sinusubaybayan na ang impeachment na parang telenovela. Kasi nga, syempre, gusto nilang malaman ano bang nangyayari. Anyway, ang sabi pa ni Adolf Ascona, Kongreso, may kapangyarihan yang mag-conduct ng hearing. Pangalawa, pwede talaga yang magsumpina. Kaya lang, hindi yan pwedeng mag-conduct ng trial kasi ang trial, pang Senado na yan. Tama naman yun. Kapag nag-conduct ka na ng trial, mali na yan kasi exclusive yan sa Senate. Ang gagawin lang ng Kamara ay hearing. Ibig sabihin, pwede siyang magsumpina. Pero yung mga sumpina niya, yung mga related na lang sa complaint. Ibig sabihin,
yung mga ebidensya na naka-attach sa complaint, isusubpina mo yon. Pero pag wala doon, hindi na pwede. O yan yung sinasabi niya. Which is tama rin naman yun. Ganon din naman yung ginagawa ngayon ng Kamara. Ang tanong ngayon, pwede bang i-TRO ng Korte Suprema ang impeachment? Ha? Pwede bang i-TRO? Actually, hindi binigyan ng TRO ng Korte Suprema, pero wala namang nagbabawal sa Korte Suprema na sa susunod na araw baka magbago ng isip, mag-issue ng TRO. Pero ang ganda ng paliwanag ni retired Associate Justice Ascona. Alam niyo kung anong sabi niya? Basahin natin. Sabi ni Adolfo Ascona, hindi mo dapat makialam ang Korte Suprema sa ngayon. Yun, ang galing ha. Ito sabi niya, I think right now, the Supreme Court should lay off. Yun, yan I think right now, the Supreme Court should lay off. It does not really, kung abuse man, it does not really, kung abuse man, hindi grave. So, pabayaan na muna. Because the Supreme Court should, as much as possible, not intervene in impeachment cases unless there is a very serious violation or when the fabric of the nation is being threatened. Former Supreme Court Justice Adolfo Ascona, April 10, 2026. O yan ang linaw ng sinabi niya. Yan din yung paulit-ulit kong pinapaliwanag. Di ba, mga kabunyog? Yan ang paulit-ulit kong pinapaliwanag. Sabi ni Adolfo Ascona, assuming pa na may mali ngayon, ibig sabihin parang may tendency na mag-fishing expedition, di ba? Yun yung winawarningan niya. Huwag mag-fishing expedition. Pangalawa, huwag kayong mag-trial kasi dapat sa Senate ang trial. Ngayon, dapat na bang ipatigil ng Korte Suprema kung may nakikita ng parang mali? Hindi. Dapat grave. Kaya nga grave abuse of discretion. Kaya sabi ni Justice Ascona, I think right now the Supreme Court should lay off. It does not really. Kung abuse man, hindi grave. So pabayaan na muna because the Supreme Court should, as much as possible, not intervene in impeachment cases unless there is a very serious violation or when the fabric of the nation is being threatened. Yun. Napakalinaw, mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo itong si Adolfo Ascona, napaka-fair nito. Di ba? Napaka-fair nito. Ang mga opinion nito, ang ganda Hindi niya kinakampihan si Sara, hindi niya rin kinakampihan yung complainants ng impeachment. Hindi. Ano to political. Alam niyo nung nag-take ako ng bar. Nung nag-take ako ng bar, ito yung aming bar exam, ito yung aming chairman ng bar. Magaling yan. Political law expert yan. Constitutional law expert. Si Adolfo Ascona. Kaya tingnan niyo naman ang opinion niya. Ang galing-galing, di ba? Yan din yung sinasabi ko Porke ba may mali, assuming pang may mali ang Kamara ngayon, ang Justice Committee, assuming pang may mali, dapat na bang ipatigil ng Korte Suprema? Hindi. Kasi hindi naman pwedeng dahil lang may mali ipatigil. Kailangan grave abuse of discretion. Lalo pa, ang power to initiate cases of impeachment nasa Kamara. Exclusive power nga, bakit mo papakialaman? Di ba? Ay kaya lang matindi talaga itong kampo ni Sara Duterte. Akala ko ba bloodbath? Akala ba natin haharapin niya daw ang lahat ng issue sa kanya? Ay bakit itong mga nangyayari ngayon hindi pagharap, pagharang? Ang ginagawa ng kampo ni Sara hindi pagharap. Pag-iwas. Di ba? Pagharang. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ito nakita na natin yung issue ng sumpina. Binasa ko na sa inyo yung step by step na niyan. Ano ba talaga ang nakalagay sa konstitusyon? Pwede bang mag-issue ng sumpina ang Kamara? Make life delicious. Food Panda? Pwede bang mag-hearing ang Kamara? Nakalagay doon ang exclusive power to initiate cases of impeachment, House of Representatives. Ang House of Representatives at ang Congress ay pwedeng gumawa ng rules ng impeachment. At sa rules ng impeachment na ginawa nila, nakalagay doon, pwedeng magsumpina, gamitin ang compulsory processes. Di ba? Yun ang linaw, mga kabunyog. Kaya ako, lagi ko itong pinapaliwanag. Ngayon, ang ginagawa ng kampo ni Sara, sabi, grabe, grave abuse of discretion na daw. Anong grave abuse of discretion? Nakakapagod na nga itong ginagawa ng Kongreso kasi dapat hindi ganito Nung una kasi, ang ginawa ng Kongreso para mabilis, ang ginawa ng Kamara, hindi na nag-conduct ng mga hearings kasi nga, mayroon naman ng more than 1/3 na kongresista ang sumusuporta. Diretso na nating dalhin sa Senado. Ganun ang ginawa nung una, nung last year. Kaya lang, di ba? Anong ginawa ni Chis Escudero? Hindi nag-proceed sa trial forthwith. Pangalawa, pinatay ng Korte Suprema.
Di ba? Oh, kaya ito na mga kabunyog, mga kababayan, kung titingnan natin, talagang wala na ito sa hulog itong grupo ni Sara. Oh, nung dati, humihiling ng due process. Ngayon, binigyan ng due process, unconstitutional naman daw. Ano ba yan? Yan ang mahirap. Alam nyo mga kabunyog, ang involved dito na constitutional provision? Ang involved dito na constitutional provision ay ito. 1987 Constitution of the Philippines, Article 11, Accountability of Public Officers. Yan yun. Pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno. At ano ang nakalagay? Balikan ko lang yung mga sinabi ko kanina. Section 3, Paragraph 1, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Paano ang rule sa pag-initiate ng cases of impeachment? Nakalagay sa Paragraph 8, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Kaya gumawa ng rules ang House. Ngayon, at saka ang Senate. Nang gumawa ng rules ang House saka ang Senate, yan na ngayon yung sinusunod nila. Ano ang nakalagay sa rules na yon? Sa Section 7 at Section 8 ng impeachment rules, pwedeng magsubpina ang Justice Committee, pwedeng maglabas ng mga compulsory processes. O bawal ba yun? Hindi. Hindi. Diba? Okay na. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Nako po. Mahaba-haba tong lecture ni. Nilecturean ni Attorney Enzo itong mga nag-file na naman ng bagong petisyon dito sa Supreme Court kanina, mga mga bobo talaga do mga to. Sir Sir Leonardo, mga bobo talaga to, mga garapatang to. Diyos ko Lord. Nako po. Bakit na nag-i-issue ng mga subpoenas, anak ng kamote? Kaya lalo na sa nagtatanong, kaya buti na lang nandiyan si Attorney Enzo Recto pinaliwanag, mabsat, ang kapangyarihan po ng House, mabsat, no. So merong kapangyarihan, no, at walang nilalabag. Diyos ko Lord. Maraming salamat, Attorney. Okay, subtopic tayo, mabsat. Here we go. Countdown muna tayo. Here we go.